Okay. Pinag-usapan po natin yung key component ng isang bansa o ng isang karyan. Pag wala po itong key component na to, hindi mo masasabi ng isang bansa ay bansa. So in the same way, hindi mo pwede sabihin kaharian kung wala itong mga component po ito. Malinaw? Malinaw. Now, the problem is, yung aking palang inihanda sa inyo, it will take me 3 days. Eh, 2 days lang tayo. So, well, at least wala akong utang sa inyo. Kayo may utang sa akin dahil sobra-sobra yung aking inihanda. Okay? Ang mahirap niyan ay hindi pa tapos yung 2 araw, wala na akong ituturo. So, mag-skip po tayo. Okay? But anyway, pasadahan ko lang to, no? The first component is what? There is a king. Okay? Second component is territory. The third component is citizenship. At sabi rito, the glory of the Lord is seen in the welfare of the condition of its subject. It should be the glory of a king. The glory of a king is seen in the welfare and the condition of its subject. So ang kaluwalhatian daw ng isang hari ay makikita sa kalagayan ng kanyang nasa sakupan. That is why God is not glorified whenever His children are suffering from poverty. Di ba? It does not glorify. Kasi sabi ng Bible, God delights in the prosperity of His people. So, magpa-fast forward po tayo. Okay? And marami naman sa inyo ay nagtuturo na ng Biblia. It's an explanatory. Although iba pa rin yung naririnig po ninyo yung expound, yung exposition po nung gumawa. But God has also given you the anointing who will also teach you. No? Ano ba? Constitution. Walang bansang walang konstitusyon. Ang konstitusyon ng kaharian ng Diyos para sa mga mananampalataya ay ang Biblia. Okay? Papas forward tayo. Okay? The Bible as the constitution of the kingdom, each is the source of our authority. Okay? The rights and the privileges, mababasa natin yan sa konstitusyon, sa Biblia. Responsibilities and obligation. Yung paliwanag naman natin yan. Gusto kong pwede bang para mabilis, go to chapter 2, atmosphere in the kingdom. Atmosphere in the kingdom. Kanina nabanggit ko sa inyo, Matthew chapter 6, ang sabi ng Panginoon, look at the birds in the sky. Birds were in the sky. Fish were in the sea. Plants were? Why birds in the sky? Because the sky is the right atmosphere for the birds. Why water for the fish? Because water is the right atmosphere for the fish. While field or soil for the plants? Because the field is the right atmosphere for the plants. Amen. What is the right atmosphere for men? The kingdom. Not religion, but the kingdom. So let's study about the atmosphere. How important it is for you to and me to understand the atmosphere na kinakailangan nating panirahan, because whether you like it or not, accurate atmosphere, right atmosphere is essential for our growth, for our development, for our breakthrough. Nung ako po ay bago pa lang nakakarating ng Baguio, mga pangalawa, pangatlo siguro, doon po sa may right park, yung merong kabayuhan doon. Okay? May mga nagtitinda po ron ng mga cactus. Mga malilit na paso ng cactus. Ganda ko eh. So, pag uwi ako, hindi ko pa madalas kasama sa misis ko, pasalubong ko sa misis ko, cactus.
Abay, pagbili ko, pasalubot ko at tuwa siya, ay walang isang linggo, patay na yung cactus. Binunod namin, hindi na kumat. Kaya namatay. And then, hindi ko naintindihan. Pagbalik ko ulit, bili ulit ako. Ano na nangyari? Na ma-realize na isa sa dela kung bakit hindi umubra at nagtaugat, gumanda ang tubo ng cactus at namatay because yung environment ng cactus na yon kailangan malamig. Eh Manila, napakainit. So, may tamang atmosphere ang bawat living things. And I think we need to understand the atmosphere in the kingdom of God. It will be impossible for us to experience on earth kingdom living without understanding and acknowledging our need of the atmosphere or environment of heaven. Impossible. Impossible. Now, to start with, let's understand. Let's study the Trinity of Man. Ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Man is a spirit. Let us make man in our own image and likeness. That's the Spirit of God. God is a spirit. They that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Okay? Ano pa? Man is made up of a dirt or dust. Okay? Which is our physical body. 3, sabi ng Bible, then the Lord God formed a man from the dust of the ground. That is the physical body where God put His Spirit. Okay? And this dirt, this physical body made of dust, sabi ng Bible, for dust you are, and to dust you will return. Kaya, ano man gawin natin, we cannot avoid aging. Yung iba mabilis lang, yung iba ginagawa ng lahat ng paraan para umagal. O mga bagay, makinig kayo. Once you reach the age of 26, papunta na sa pagkakulibot ang balat niyo. Once you reach the age of 26. So, pwedeng madelay, pero hindi mapipigilan. Okay? Mayroong mga mayayaman talagang super lahat na ito ginagawa. Meron akong kilala, patay na siya, gobernadora. Sobrang last time na nakatabi ko sa conference, katabi ko, banat na banat, 80 plus na, maglulubenta. Ang bina, nung nakaupo nakatulog, mulat ang mata. Ang pangit tingnan talaga. Na sobrang banat sa mukha. Tulog na pala, pero mulat pa yun. Ang samang tingnan. Kaya pag may di na natural, ang samang tingnan eh. Man has a soul. And soul is also composed of 3. Man has a soul, and soul is composed of mind, will, and emotion. Then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. So this is what composed man. The Trinity of man. Man is a spirit. Man is a physical body, and his physical body is made out of dust or dirt, and he has a soul. Okay. Man's physical body will be sustained by the things created by God found on earth. This physical body will be sustained by the foods coming from the plants, foods coming from the trees and animals, water. Amen? Amen. Because man is composed of physical body, what will sustain this physical body are the things created by God on earth. Kaya pag hindi ka na kumain, hindi mamamatay ang spirito at kaluluwa, ang namamatay physical. Alina? Yes. So ang nagpapalakas sa physical na katawan, yung mga bagay na nilikha ng Panginoon dito sa daigdig. Plants, trees, animal, waters, air, etc. etc. This is what sustains your physical body. Man's spirit can only be sustained by the atmosphere of heaven.
that God put in the garden. So, may paraan ang Diyos para i-sustain yung bawat component ng katawan ng tao. Physical body will be sustained by things found on the physical earth. The Spirit that God put to man can only be sustained by atmosphere of heaven where God belongs. Our soul will become a slave or a servant either by the flesh, the physical body, or the spirit. Sunod-sunuran lang yung kaluluwa. Pag malakas ang laman, alipin siya ng laman. Pag malakas ang spirito, yung kaluluwa, alipin ng espiritu. Kaya, ang may pananagutan sa Diyos, hindi espiritu o katawan. Ang katawan, mabubulok, babalik ulit sa pagkabulok. Ang spirito, dahil galing sa Diyos. Ang talagang accountable sa Diyos, yung kaluluwa. Okay? Makinig kayo. So, para ang ating kaluluwa ay hindi mapahamak, dapat ito ay maging slave ng spirito. Malinaw? Malinaw, ha? Sabi nito, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Now, the Lord God planted a garden in east, in Eden, and there he put the man he had formed. Napakahalaga ng underline words na ito. Because right after God created man, it was God who chooses the place. And that place is called Eden. And the Bible says that God planted. So, Eden is at a place where Adam and Eve discovered. Okay? Hindi ito na-discover ni Adan at Eva nung sila ay namamasyal sa lugar na yun. God Himself planted. Ibig sabihin sa planted, established. It is God who chooses and established that place called Eden for man to reside. And now, the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eyes and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. A river water in the garden flowed from Eden, from there it was separated into 4 headwaters. The name of the first is Pishon. It runs through the entire land of Havilah, where there is gold. The gold of the land is good. Aromatic resin and onyx are also there. The name of the second river is the Gihon. It winds through the entire land of Cush. The name of the river is the Tigris. It runs up the east of the side of Assur. And the fourth river is Euphrates. Now, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden, a place where God Himself planted or established. And there He put man to work it and take care of it. Ulitin ko, very important ito, ha? It is not man who chooses the place to reside. In the same way, if you want to fulfill your mandate, you should know the right atmosphere for you. Now, pag-usapan natin now. Let us ponder the truths from that scripture. God is the one who created, or planted, or established the Garden of Eden. It is not a place where man wandered or discovered. God is the one who knows the place with perfect environment where the complete man will be sustained while working. Mahalaga to, ha? It is God who knows the place with perfect environment. And I want you to understand, God knows the perfect environment where you're going to flourish. Our job is to discover that
atmosphere. My prayer is that bago mag-lunch, madiscover niya. Perfect environment where the complete man, pag sinabing complete man, ano yun? Spirit, soul, and body will be sustained while working. The Garden of Eden is the perfect place on earth for man to live. Napakalaki ng daigdig. But ito pong Eden is a small portion on earth that God established. He put Adam and Eve there as a perfect place for them to live. Now let's study Eden. Eden in Hebrew means Adam. Adam. And the Hebrew letter for Eden has 5 strokes. And each stroke has meaning. Alam nyo? Tinignan ko sa chat, ano ba yun? Chat GP. Okay, AI. Tinignan ko talaga. Hamunin ko itong mga mahilig sa, okay. Pumunta kayo sa chat GPT. What is the Hebrew letter of Eden? Makikita niyo. And then, tingnan niyo kung ilang stroke. Pag sinabi stroke yung, pareha, 1, 2, 3, 4, 5. That's a stroke. So the Hebrew letter for Eden has 5 strokes. Each stroke has meaning. And do you know the meaning of each strokes? There are 5. Number 1, the first stroke means spot. The second stroke means moment. The third stroke means presence. Presence of God yan. Presence, no? Number 4, open door. Right. So the first stroke means spot, second means moment, third means presence, fourth means open door, and last stroke means delightful place. Sa mga naunang Hebrew dictionary, it means delightful place of pleasure. Parang kasi ang hirap ilagay sa scripture yung the word Eden, because the word Eden is not only a word, it's a complete statement. Amen? So the literal meaning of the word Eden, ito ho yun. Hello? Help me please. PowerPoint. So literal translation in Hebrew would mean, God took the man and put him in a spot. That's the meaning of the first stroke, spot. Where the moment, the second stroke moment, of the presence of God, third stroke, was an open door, fourth stroke, to heaven, and make it a delightful place for man to work. You know? That's the literal meaning of the word Eden. Eh, pag hindi natin naintindihan ito, basta nilagay ng Panginoon yung tao sa lugar ng ibig sabihin ng pangalan na Eden. Pero, marami sa atin, walang kamalay-malay na ang Eden is not only a word, it's a complete statement. And this is a statement. God took the man and put him in a spot where the moment of the presence of God was an open door to heaven and make it a delightful place for man to work. It is also being expounded in Genesis chapter 3 verse 8. God
3:8 ng Genesis. Walk with them in the cool of the day. So, every morning, madaling araw pa, ang Diyos bumababa sa garden to walk with them. In the cool of the day, a moment of His presence in a small spot on earth. Eden is a small spot on earth where God pulled down a portion of heaven's atmosphere needed by man to exercise and fulfill His dominion mandate. Now remember, God put Adam and Eve in the garden, and then God causes trees to grow. What is the importance of those trees? It will sustain the physical body of man. But man is not only a physical body, man is a spirit. And the only way for that spirit of man to be sustained is an environment, an atmosphere of heaven, which is outside of earth. So God pulled down from heaven portion of its atmosphere, put it on earth, specifically in a place called Eden, so that man can work. And the place man is working is a delightful place. Makinig kayo. If you don't know the place where God will put you, nakarinig na ba kayo ng mga nagtatrabaho na masaya lang pag Biyernes and God is Friday? Pagdating ng Monday, they hate to come to the place of the work. Kung meron na silang choice, hindi nila gagawin. Kaya doon sila nagtatrabaho para mabuhay. Pero alam niyo ba, hindi ka tatagal sa isang lugar that you hate. You know? And if you're going to work in a place where you hate, you will not flourish. You will be stressful. Mas malaki sweldo dyan. God designed for us is to work in a place where you become happy. You're happy because you are joyful. You are delighted while working there. What makes Eden different from the other place are its atmosphere. And it is God who put that atmosphere in Eden. Eden is the headquarters God gave it to man for them to start exercising and fulfilling their dominion. Nung magkasala si Adan at Eva, they were what? Driven out. If we're going to read Genesis chapter 3, it's no longer work. Ano sabi doon? God put them in Eden to work and take care. But when they were banished from the Garden of Eden, you read Genesis chapter 3, work were replaced to toil. What's the difference between work and toil? Toil means an ending laborious effort. Wala tatapusang hirap ng pagtatrabaho. While work, ibig sabihin ng work sa Hebrew is iragon, hindi uragon.
And the meaning of the word iragon is to become. So while working, you should become the best person that God has created you. You will never become the best person that's created you if you hate what you're working. Hello? Kaya ako, maski retired na ako, I enjoy what I'm doing. You know why? Because I know I am in the right place. Maski saan ako magpunta. Every time I work, Webes, nasa susunod ako. Today, this is my Eden. I'm working. I'm working with the atmosphere of God. It is the atmosphere of God that keeps me working because the joy of the Lord is my strength. That joy comes from the presence of God. Pag-alis ko rito, tomorrow, 3 days seminar naman ako sa susunod. Thursday, Friday, Saturday. Nagkapagod. But I enjoy working. I am not toiling because I am working within the atmosphere of God. If you are toiling, pagod na pagod ka. Ang sabi ni John, pagod na pagod ka, wala ka pagkita. But when you work within the atmosphere, you will be well compensated by what you're doing. And that will cause you to what? Fulfill your dominion mandate. Ang sarap mabuhay sa loob ng pag-aamin ng Diyos. Ang sarap maglingkod sa Kanya kasi hindi lang puro trabaho. Amen? Yes. Jesus said, I was sent to do the works of God who called me and to finish that work. Jesus Christ is a man of work. The Garden of Eden is the perfect place on earth for man to live. God created and put the man in the same atmosphere he dwells. Where thus God dwells in heaven. The atmosphere of heaven is different from God, from the atmosphere on earth. But in Genesis chapter 3, verse 8, madaling araw pa, God, ang Diyos ay bumababa to have fellowship with men. And every time God walked with man in the cool of the day, He brought with Him a portion of that atmosphere. You know that you are in the right place working if what? You are joyful in doing it. Maski mahirap, masaya ka. Masaya ka because what you're doing impacting others. What you're doing build you up. What you're doing contribute to the fulfillment of what God has created you for. What's the meaning of the word work? To become. Linaw? Magkakaintindihan tayo? It is a place that will determine the success of a man in fulfilling his dominion mandate. Kung kaya pag isang lingkod ng Diyos, ang isang mananampalataya na nagtatrabaho sa isang kumpanya, pribado o gobyerno, you bring with you that atmosphere. Hindi na pinag-uusapan kung gobyerno, pribado, mataas o maliit ang sulat. Hindi na yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dyan is you are happy working there because you are bringing with you the atmosphere of heaven
that will make a difference in the place and in the people you are working with. Maski na iba-ibang reliyon ng mga tao sa paligid mo. You become a standard for them. Jesus said, you are the light of the, you are the salt of the earth. Yung salt na tinutukoy dito ay hindi yung asin na ginagamit natin sa panpalasa. The original word for salt there is Aramaic, which means elite ones, standard bearer. Yun ang ibig sabihin ng salitang salt. You are the elite ones. You are the standard bearer of your community. Paminsan-minsan magandang malaman natin yung original root word so that mabigyan natin ng accurate meaning, definition ng tinuturo natin. Nakakita na ba kayo ng asin na nawawala ng lasa? Honestly, meron bang asin na nawawala ng lasa? Kasi nakalagay doon, diba? Pag nawala ng lasa kasi, wala na siyang silbi maliban sa kapag-kapag. Pero ang question, paano nawawala ng lasa kasi? Meron na wala? May ganyan ba kasi nawala? Ibig sabihin, yung asin, as we understand it, hindi yun yung asin na ginagamit sa pampalasa ng luto. Tama? Ang ibig sabihin kasi, elite ones. You are the standard bearer. If you will work within the atmosphere that God has put. Lahat tayo simula nagana pa, nasa tamang lugar ba ako? Tama ba ang ginagawa? Bahagi yan ng pag-discovery. But as you continue to allow the Word, ano nakalagay doon sa John chapter 3 verse 8? Unless someone is born of water and spirit, he cannot enter. Tama? So what does it mean to be born of water and spirit? It means let the word, water, govern your life. Let your life led by the Spirit, water and the Spirit. So if daily in our living, our life is governed by the Word, led by the Spirit, it will lead us to where? Our Eden. So parating ka dyan. Kailan ba paano ka makakarating dyan? Allow yourself to be governed by the Word. And I do believe, after these two seminars, malaki po ang mangyayari sa inyo. Why? You have received so much Word that if you will become a serious seeker of the kingdom of God, it will lead you closer to your Eden. Only when you are in your Eden that you'll be able to fulfill your kingdom mandate, which is to have dominion. Eden is just like another place on earth. Geographically speaking. Walang pinagkaiba yan sa, when it comes to the elements of a geographical place, ang naga, walang pinagkaiba sa pili. Yung lupa ng naga, walang pinagkaiba sa pili. Mga punong tumutubo nito, walang pinagkaiba. So what makes Eden special and different from other places is its atmosphere coming down from heaven, produced by the presence of God. That is what makes the difference between Eden and the other place on earth. Malinaw? Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. That is their daily experience with God. Upon the place of earth during the time, it was in Eden that God walked with men. And every time God walked with men, He brought with Him what? Atmosphere. Atmosphere is essential. Okay, for man to fulfill his dominion mandate. Now, because of sin, maski na nagkasala na sila, still the commitment of God
is to bring that atmosphere needed by man. But sin doesn't want to live in that atmosphere. Tingnan niyo, sa mga mananampalataya, pag ang isang mananampalataya ay nagkakaproblema na, o-offend, nasasaktan, natitiso, unti-unting mabubuna, nawawala na sa iglesia. Kaya kung ikay pastor, ginagawa mo sa mga taong ganyan, binibisita mo, hinahambol mo. Okay? Katulad ng Diyos, maski anong hambol niya kay Adan at Eva, lumalayo na. Walang nagawa ng Diyos, kundi lumalayo pa rin lang. Sige, layas. Gusto niyo maging madali magpapastor, mga pastor? Huwag niyong umusin ang oras niyo sa mga taong ayaw. Magpatuloy na tayo bumalik. Kasi maski Diyos pinabol si Adan at si Eva. Hanggat nandun yung offense, hanggat nandun yung kasalanan, lalayo at lalayo. Kinakailangan nag-deal yung offense, nag-deal yung kasalanan para magbalik. Nasa loob ng Lord, nilalapitan ka na ba? Nililigawan ka na ba? Hinahabol ka na ba? Ayaw mo ba? Okay. Anghel! Halika! Bantayan mo to, ha? Huwag mo papasukin yung mga. Alam niyo ba na ang Diyos napipikon din? Huwag yung pikunin ng Diyos. God won't be there even if they already committed disobedience. The commitment is there, but because of sin. Ang pangminahanap, yung nawawala, lalong nagwawala pa. Ang sabi ng Bible, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. That is how important for us to find our atmosphere. The moment we find it, we will rest under the shadow of the Almighty. And the benefits of dwelling in the atmosphere of God is outlined in Psalm 91. With long life, I will satisfy you. Don't just pray for long life. Marami daw naman long life, living in miseries. Ask for a fruitful life. Dominion living is only possible if man will live in the atmosphere of the kingdom. Living in the kingdom atmosphere, it was what will make heaven a reality on earth. Eden, makinig kaya, therefore, is not only a place. So this is an additional learning I want to impart to you. Eden is not only a geographical place somewhere on earth. It is more of an atmosphere. It is not only a place, it is more of an atmosphere or environment. It is an atmosphere. So pag narinig yung salitang Eden, it's not only a place, it's an atmosphere. Archaeological research have discovered ancient places like Nazareth, Mesopotamia, yung mga libingan ng mga pharaoh. There are still archaeological researchers trying to find out, looking for Eden. They will not be able to find it. Because it is impossible for you to find an atmosphere. You can find a place. Pwede mong makita ang isang geographical place. But an environment, atmosphere, hindi ito basta-basta nakita. Kasi pwede ito mawala. Ang
magkakaintindihan tayo. That's why, if you're an archaeologist, don't expect to find it. Because Eden is not only a place. It is an atmosphere. It is an environment. So many biblical places in ancient times were already discovered by archaeologists, but until now they haven't found yet the place called Eden. It cannot be found because Eden is an atmosphere. Now, the question is, how to access? Because if you don't know how to access heaven's atmosphere, we will always toil. Okay? Ang ibig sabihin ng toiling, working without the presence of God. It will be laborious or laborious, stressful, burdensome. So how to access heaven's atmosphere? Ready? Ako, 15 minutes na lang ako. Kung meron po kayong practical learning na matututunan dito sa seminar ito. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. The man became what? Living being. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed. Specifically, there God put the man he had formed. Hindi yan ang nilagay ang tao kung saan-saan. At basta-basta na lang. There is a specific place with a specific environment. At sa ating pinag-uralan ngayon, that environment, that atmosphere, doesn't come from the earth. It comes from heaven. How to access that? How are we going to pull down a portion of heaven's atmosphere to the place where God has put us? If God had to pull down from heaven the atmosphere that man needs to live, then the atmosphere we need is not from the earth, right? Yes. Right. So wala rito sa mundo. So how to access or attract heaven's atmosphere? A, we must be connected with God and dwell in the place that provides the atmosphere that gives us life. First, we need to be connected in God, or with God. That starts everything. Ang sabi ng Bible, fish needs to swim in the water, the bird needs to fly in the air, and the plants needs to be in the soil to live and flourish. Since then you have been raised with Christ, set your heart on things above where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Your life is now hidden with Christ in God. That's the first thing. Tinanggap mo na rin lang si Kristo. Manatili ka na sa Kanya. Abide in me, and my words abide in you. Huwag kang patisod-tisod. Huwag kang patampo-tampo. Be in God. You died. Namatay ka na sa naman, namatay ka na sa sarili mo. Your life is now hidden with Christ. In God. So anong ibig sabihin niya? We must be connected with God and dwell in the place that provides what? The atmosphere that gives life. What is that atmosphere? To be in God. To be in the presence of God. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Well, every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I've spoken to you.
You are already clean because of the Word. So, what will make us stay in God is the Word. Why? Because it is the Word that cleanses us. Although hindi sa lahat ng panahon, masarap ang pagdating ng Word. Naalala ko na ako po yung mga 3-5 years old siguro. Natatakot na akong paliwa ng nanay ko. Kasi pag ang nanay ko, pinaliguan kami, ay grabe yung magkakiskis ng bato, ng Panginoon. Alos matanggal yung, lalo na pag naglalaro ka, ang dami mong doon. Halika ka ba? Tagalin nga rito! Grabe makakuskus ng Panghilo. Pag pumapalag ka, yung na, pagkakatitig na, kurot sa'yo, child abuse. Masakit, pero after nakaligo, malinis. Kadalasan ganyan ang dating ng salita ng Diyos eh. Habang may tinatamaan sa iyo, pag hindi tama ang tanggap mo, binabalikan mo yung nangaral, yan mo ng putol na to. Siguro kung hindi na putulan ng kamay ito, lalo mayamang ito. You are now engaging. You are not engaging with the Word. The offense the Word brought to you is what? Causes you to what? Focus on the weakness of the person. Okay. Yung salita ng Diyos na dumarating sa'yo, like a double-edged sword, sinasalagulin ng salita. Kaya nag-i-scream ako niya. Habang nangangaral ako, sinasalag. Natatawa kayo, pero that is the common attitude of people who doesn't want to be cleansed. Mahusay makipag-isla. You are already clean because of the word I've spoken to you. Remain in me. What is the right atmosphere? In God. Remain in me. How? As I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So how are we going to remain in Him? And abide in me and my words abide in you. Whatever happened, whatever offenses ang dumating sa iyo, every time the word comes to you, stay. Stay. Amen? Alam nyo, ang tamang response ng mga taong nalilinis, dapat habang nalinis dahil nasasaktan siya ng salita ng Diyos, dapat palaki ng palaki offering doon sa nagtuturo. This is a principle lang. Nung maputulan po ako ng kamay, ano, napakinggan nyo na ito? Nung putulan ako ng kamay, masakit. Gumastos pa kami. And uncertain ako sa future ko. Pero isang bagay na ipinapasalamat ko sa Panginoon doon, naalala ko yan, is naturuan ako ng Panginoon na maging grateful. Kasi alam na alam ko, malinaw sa isipan ko. Nung ako po ay nagigising at nawawala na yung tama ng anesthesia, naririnig ko nanay ko at ang doktor nag-uusap. Nung pagbulat ng mata ko, nakita ko yung doktor ko. Muslim siya, Dr. Moniaske. The first word na lumabas sa bibig ko, salamat po, Dok. Salamat po, Dok. Nasaktan ka na sa operasyon. Nagastusan ka ba? Nagpasalamat ka ba? Kung ganyan ang attitude natin habang nasasaktan, lumalaki offering natin sa nagsasalita, magiging mabilis ang paghilom ng sugat. I'm teaching the principles. Hindi ako nagpaparinig sa inyo. Malinaw akong magturo. It's true. Being
grateful even when you are being hurt. Gratefulness is the key to fasting, healing, and recovery. Meron ko nabasa. It's a beautiful statement. Sabi lang, thus, God doesn't stop being good to us. We just stop being grateful to Him. Sulat niyo, maganda yun. God doesn't stop being good to us. We just stop being grateful to Him. Hindi tumitigil ang Diyos sa paggawa ng mabuti sa atin. Tayo lang ang tumigil. Saan? Sa pagiging grateful sa Diyos, sa pagiging mapagpasalamat sa Diyos. Kaya yung flow of blessing napuputol. Alam niyo, kitang-kita ko sa ngiti niyo kung grateful kayo. Hindi. Tuloy. Our life in Christ is a starting point to develop the consciousness that we no longer belong to the world. A new environment is required for this new life to grow. The starting point of awareness and consciousness. Kaya nga, kung nakay Kristo ka na rin na stay, huwag nang palis-alis. Okay? Ito, palagay ko, walang kukontra sa akin. Pag nagtanim ka ngayong linggo na halaman sa harapan ng bahay mo, araw-araw pinagmamasdan mo, after a week, nag-desisyon kang ililipat umaga kasi hindi maganda. Doon mo sa tagiliran ng bahay. Ililipat. After a week, nilipat. So after a week, tinitingnan mo, mukhang mas babagay kong sa likuran. Lipat na naman. After a week, hindi makikita ang ganda ng bukad nito. Balik ko kaya sana. Pag ganyan, mga kapatid, ang attitude natin, tanim-bunot. Namamatay tayo. Hindi tayo mabugat. Kung ganyan ang Kristiyano natin, malamig, mainit, wala. Dadamputin tayo sa kangkungan. Ang kape, pag hindi mainit, hindi naman, itinatapon mo yan eh. Kung mainit. Naman yan. Therefore, anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is. How do you know that you are in Christ? The transformation keeps on continuing, tuloy. That's an obvious indication that we are in Christ. Tuloy ang pagbabago. Amen? The fish needs to swim in the water, the bird needs to fly in the air, the plant needs to be in the soil to live and flourish. This new way of life is established when we embrace what? Apostolic or kingdom culture. So how do you know that you're living to life in Christ? What are we going to do? We must be established by embracing apostolic kingdom culture. Ano yung apostolic kingdom culture? They devoted themselves to the apostles' teaching. You need to embrace apostolic culture. And this culture is defined here in Acts chapter 2. Sabi ng Bible, they devoted themselves to apostolic teaching. Now, it is not just an ordinary teaching. Bago tayo magtagpo, bago niyo ako makilala, bago niyo marinig teaching ko, mayroon na kayong mga kanya-kanyang kinamulatang turo. Mga turo na tinatanggap ninyo sa denomination ninyo, sa pastoral association. Diyan kayo gamay. May kanya-kanya tayong exposure. May kanya-kanya na tayong kultura. Just like during the times of Jesus, there are three dominant teaching during the time of Jesus. The first teaching is the teaching as taught by the teachers of the Lord in the temple. Okay?
itinuturo ng mga Pariseo at ng mga Sadduceo. The Pharisee and the Sadducees are the main two branch of teaching in Judaism. Ang pagkakaiba lang nila, ang Sadducees teaching may pagka-political. Ang Pharisee teaching, religious masyado. Okay? Ang Pharisee, naniniwala sa resurrection. Ang Sadducee, hindi naniniwala sa resurrection. So those are the difference. Those are the prevalent teaching during the time of Jesus. Okay? The second teaching are the teaching coming from John. Repent, for the kingdom of God is at hand. Kaya rin masyadong limited. The kingdom teaching of John is focused on two aspects. Repentance and water baptism. Yun lang. Okay? So, nung dumating si Jesus, He preached the kingdom beyond the kingdom that John is preaching. If John is preaching repentance and water baptism as part of the requirement in entering the kingdom of God, Jesus expounded to them what is the kingdom. The kingdom of God is like a sower sow the seed. The kingdom of God is like the yeast. The kingdom of God is like the treasure. The kingdom. So, the Lord elaborated the teaching of the kingdom. Now, makinig kayo. Pagdating ng mga apostol, sabi ng Bible, the early church devoted themselves into the teaching that forms a new culture in the church. What is that new teaching? Apostolic teaching. And the apostolic teaching is the newest. Pinakabago. Apostolic teaching does not focus on the teaching of Judaism, which is the prevalent teaching during that time. Apostolic teaching does not focus on the teaching of the previous book, John. Apostolic teaching is the continuation of the teaching of Jesus. Makinig kayo. Katulad ko, lahat tayo rito may kanya-kanyang grupo, denomination, pastoral or family of churches association. Each denomination, each group has a particular culture. Your culture is formed by the teaching prevalent in your denomination. But if you want to create new culture, allow apostolic teaching. What is apostolic teaching? The latest revelation on the progressive revelation God gave for the present church. My God is a God who progressively revealed His plan and His purpose and His time. Pag sinabing progressively reveal His plans, mga kapatid, ibig sabihin, huwag kang magpakabilanggo sa mga naunang turong tinanggap mo, even if it is the best teaching. It might be the best teaching 10 years ago, but I do believe what God is revealing to us is better. Kaya meron tinatawag na new wine at saka old wine. So, if you don't receive new wine, it's because you are the old wineskin. If you want to receive new wine, be a new wineskin. So how do you become new wineskin? Nung araw po, ang sisidlan ng alak, hindi bote. Sisidlang gawa sa balat ng hayop. Pag ang sisidlan ay mayroong alak, okay pa yan. Pero
pag matagal na panahon yung sisidlang gawa sa balat ng hayop ay wala naman, nagiging brittle, nagiging malutong. Kung lalagyan mo ang old wineskin na yan ng bagong alak, dahil malutong yan, hindi niya kakayanin yung spirito ng bagong alak sa sabog. Kaya ang paramula sa Bible, huwag niyong lagyan ng bagong alak ang lumang sisidlan. Kasi mawawasak. Pareho masasayang. Both the old wineskin and the old wine and the new wine. So, the only way for the old wineskin to be fit in receiving new wine is make it flexible. Again, how? The process is immerse it with water. Inubog mo sa tubig. Kasi yung sisidlan na malutong na, dahil ito'y gawa sa balat ng hayop, pag nakababad sa tubig, lumalapot hanggang maging flexible. Alam ko, ang dynamics, internal dynamic, bakit mayroong mga tao hirap na hirap tanggapin ang mga bagong katuruan. It is because they are still old wineskin. But God is saying to us, if you want your wineskin to become flexible, fit for the new wine, immerse yourself in this kind of teaching. Because the moment you immerse yourself in this kind of teaching, one day you will easily absorb every new teaching coming from this frequency. That is apostolic teaching. Tingnan nyo. Yes, may bayad daw. Pero maski mag-sponsor kayo sa mga old wineskin, mahirapan pa rin mapunta dito. Hindi dahil sa may bayad, kundi hindi nila kayang ma-absorb. Mayroon mga tao na dahil sa utang na loob, pwedeng lumalog. Pero madalas nakikita mo sa mga yan, habang nakikinig kayo, sila nandun sa likuran, makapi-kapi lang. Ay, of course, hindi ka tinutuloy kasi nagbayad kayo. Pero sanay na ako sa ganitong seminar. Kadalasan yung ini-sponsoran, hindi nakikinig. They just enjoy the place, they just enjoy the food, they just enjoy the coffee. At least mayroong nagsabing totoo yun. Nagkakaintindihan naman tayo. So they devoted themselves to the apostles' teaching. Ano ba? To the fellowship. Fellowship of who? Fellowship of the brethren with the same frequency. Mahirap po magkaroon ng fellowship kung hindi kayo nagkakaintindihan. Mahirap magka-fellowship ang AM at saka FM band. Wala kayo naiintindihan. Kung AM kayo, fellowship with people, AM ang frequency, FM to FM. At hindi ko pwede na kaya mo yung AM, kaya mo yung FM. Fellowship. Ano ba? Breaking of bread. Ikaw yung tipo ng lingkod ng Diyos at mananampalataya that you like to sit, fellowshipping, eating. You know, in the Old Testament or the ancient days, isang sa palatandaan ng maganda na ang relasyon ng magkaaway na hari, na magkaaway ng grupo. Pag may maganda ng relasyon, sinisilyohan ito saan? Sa pamamagitan ng kainan. Okay? Kaya kita mo, yung mga tao na ilang sa'yo, imbita mo makipagkape, kumain. Ang daming dahilan para umiwas. Nagtataka ka, ang sarap na ng pagkain. Paborito niya magkain. Hindi pa rin siya mapayag. Hindi dahil sa hindi niya gusto yung pagkain. Hindi lang siya at peace. At peace sa presensya mo. Wala pa peaceful spirit. They devoted themselves to prayer. This time, you are now able to pray for one another.
That is kingdom culture. This culture is different from the culture in the temple. Ang kultura sa templo, lahat ng mga pumunta, laging may dalang hayop. Kasi the temple is a place of their offering. Ang tao naman makasalanan. So, tuwing may kasalanan sila, may dala-dala silang hayop. Pag mahirap ka, ang hayop na dala mo, kalapate, okay na. Okay? Pero kung ikaw ay pare, o pastor, ang dala mo pang offering, baka. Kaya halatado si pastor kung nagkasala. Baka. Yung mahirap, makapagtatago pa, mailalagay niya pa sa bulsa yung kalapate. Pero pag pare, nung araw, kitang-kita, paano may bubulsa yung baka? Ano kaya ang kasalanan ni pare? Ano kaya ang kasalanan ni pastor? So masyadong messy ang kultura. Sabi messy. Masyadong komplikado. That's the difference of culture, kingdom culture, that has been formed in the early church. It is the atmosphere that builds the culture. This new way of life is established when we embrace apostolic kingdom culture. This kingdom culture is what releases heaven's atmosphere in our community that makes us more committed to do and finish the work God gave us. So, in accessing heaven's atmosphere, number one, we must be connected with God and dwell in the place that provides and the atmosphere that gives us life. Ibig sabihin yan, find your company. Hindi lang tayo na kay Lord, hindi lang tayo in God, but you need to stay with the company of the same frequency. We must commit ourselves to work, to the work God has assigned to us. And the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it. Ano pinagagawa nila sa'yo? Do it. The work we receive from God is not only religious or ministry work. This work is first of all to sustain us. While I'm teaching you this, I'm not only doing it ministerially. Okay? Tandaan nyo. I'm doing it, yes, by nature ministerial, but this is God's way of sustaining me. What I'm doing now, since yesterday until now, is a work. Ang tingin nyo, ministerial to. Pero, hindi ito ministerial para sa akin. I do it because I know God sustains me through this. Kaya sa iba, hindi ka ba napapagod? Siyempre sabihin daw napapagod. But the Lord sustained my strength by doing this. Not only sustaining my strength. Di ba kayo pag nagtatrabaho, maski pagod kayo, pagdating ng sweldo, sumasaya kayo? Tama? Tama? So I'm not only doing it for ministry. God is not only sustaining my strength. You know why? Because I know that I have a return out of this investment. Amen. Mga pastor, just follow me. I'll teach you how to have business sense in the ministry. Marami sa ating pastor naghihirap because you look at your ministry as charity. Maski may funder kayo, maski mayaman ang funder niyo, but if you take ministry as charity, mapapagod sila, maubusan kayo ng funder, maghihirap ang ministry. Ministry is the business of the Father. Yes. A
business without profit will fail. Our God, creator of all things, is the best businessman. When God gave everyone a talent, some 5 talent, 3 talent, 1 talent, God, who is the best businessman, expect an interest. What do you call that? Business. Marami sa atin, we don't know the business side of ministry. That is full management. That's why maski yung prayer natin, hindi maibigay. You know why? Miles Monroe shared this principle. God will not give you what you are praying for. He will only give you what you can manage. God will not give you what you are praying for. He can only give you what you can manage. Kaya ang principle ng Panginoon, if you don't manage it well, kukunin niya ito sa iyo at ibibigay sa iba na marunong mag-manage. That's it. Because God hates bankruptcy. God hates failure. Because that is not the nature of God. That's not the nature that God has given us. Every gift, every talent, every skill that God has given us, He expects a return. Pakisabi sa katabi niyo, better return. No, kingdom living makes you hardworking. Miles Monroe once said, the laziest people today are the people in the church. Why? Because of the spirit of religion. Pag nangangailangan ang mga mananampalataya, ang unang gagawin, just pray. Pray! Pag hindi na po sa pray, fast! Pag hindi na po sa fast and prayer, make a solicitation letter. The first assignment God gave to man is what? God put man in Eden to work. Not to pray, not to fast, given na yan. Sabi ng Panginoon, we were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. We work night and day. The one who is unwilling to work shall not eat. That's it. You want kingdom living? It will make you hard working. Pastors, I've given you materials. Hard work is required for you to digest it. Kayo nakakaalam ng mga miyembro mo. I know, hindi lang sila kayang muyain ito the way I'm giving it to you. So, ang gagawin natin is this. Himayin nyo sa paraang kakayanin niya na muyain ito. For maximum impact. It requires work. Huwag niyong ibigay ito sa kanila the way I'm giving it to you. Mabibilang sila. But for you to digest it, give it in a way na kaya nila, it requires work. Ilang araw ang ginugol ko para magagawa nito? Actually, more than a month. Pero kung yung araw lang, palagay ko nasa 4 or 5 days. I work para maibigay ito sa inyo. So, hindi ito isang bagay na nakuha ko sa parayana, binigay agad yung revelation. Even if it's given you by revelation, you're going to write it down. Still, it requires work. Okay? Doing the
work God has called us to do attract God's favor. Makinig kayo, hindi lang yung worship, mga kapatid, hindi lang prayer ang nag-attract ng presence ng God, ng favor of God. Pag nakita ng Panginoon na masipag ka, ginagawa mong assignment, no? It attracts the favor and the presence of God. Napag-aaralan niyo ba kung saan madalas tumapat yung clouds? Nagpapasin ba kayo? Napakaliwanag ng kalawakan. Minsan, makakita kayo ng clouds. Pero kadalasan, ako'y madalas mag-isip. Kadalasan ko, yung clouds is attracted by a mountain. Napagbabasa niyo ba? Sa lawak ng kalawakan. Bakit kadalasan ang ulan tumatapat sa bundok, kagubatan? Ano kaya ang pera? Ha? Anong mayroon? Ang bundok, kagubatan. Bakit sa kanya tumatapat ang ulan? Tingin nyo, kailangan natin ng revelation? Kailangan ba ng revelation yan? Magpasing para manuhaan? Ano yung dahilan? Maraming puno na nangailangan. At habang ang punong ito'y namumunga, nagpo-flourish, doon tatapat ang ulan. Pag yung bundok ngayon, kinatay na yung mga puno, pagmasdan yung pagwala ng puno ang mga bundok na yun dahil, ano tinatawag dito? Hindi lang lagi yung quarrying. Pag sinabing quarrying, ang lagi kasi puno lang tinatanggal eh. Ang quarrying, tinatanggal yung mga bato. Mapupuna mo, wala nang nakastambay. You know, as long as the tree works, fulfill its purpose, it will always attract clouds. Clouds will provide rains. As long as you are working what God has called you to do, you will always attract clouds that gives forth its rain. Amen? Pag hindi pa rin kayo kontento, paglabas yung mamayang hapon, lalo na siguro, hanap kayo ng mundo. Hanapin niyo. Sigurado kayo mayroon kayong makikita mga ulam na nakatapat sa tuktok ng mundo. Then meron ka na kailangan dito. Kadalasan po sa pwede nating matutunan, pagmasdan natin ang kaligasan. Look at the birds in the sky. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. My food, ibig sabihin niya, my strength. That is what food can give to us. My strength. Hanggat may lakas ko, gagawin ko, tatapusin ko ang trabaho ng ibigay sa atin. Sunod, walang obligasyon pagpalain ng taman. Teaching them to obey everything. I know, kulang po ang buhay ko to do my work. Pero even if kulang, hanggang buhay, I'm going to study so that I will know. And I'm going to teach everything I know because that's my mandate. Teaching them to obey everything I have commanded you. And what's the result? I am with you always, even at the end of days. Pastor John, pag sinabi ni Elon Musk, sumama ka sa akin, punta tayo ng Mars. Ano nga ito? Pag sinabi, tingnan muna, wala akong papasahin eh. Wala akong budget. Insulto kay Elon Musk yan. Kung siya nag-imbita,
huwag mong questionin yung magagawa niya para masustento. So, if we are doing what God has called us to do, the promise of His abiding presence is sure. And the promise of abiding presence carries with it what? Provision, protection, presence. When God's presence is upon us, provision and protection is assured. 3 P's, hindi 4 P's. Ang kailangan natin 3 P's, marami sa atin 4 P's ang hinahanap. The promise of His abiding presence are given to those who are responsible for the work. We need to develop kingdom work ethics. What is kingdom work ethics? Kingdom work ethics is you finish what you've started. I know. Ano na pala? Okay lang. Nag-enjoy pa ako, ha? Kingdom work ethics is this. You finish what you've started. Hindi po hindi ka sunod. Finish what you've started. It attracts heaven's atmosphere that brings joy while working and reap the benefits of our labor, which leads to what? Becoming successful and prosperous. See, we must practice the process of God by daily acknowledging Him before any work to be done. Yung kahapon na sinasabi ko sa inyo, bago pa lang magmulat ang iyong mga mata, buhay na ang kamalayan ninyo. Use that consciousness and awareness to communicate God. And the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. God's commitment is what? To speak to us, to walk with us. Kaya nagkamali ka o hindi na mabago ang commitment ng Diyos. Okay? It is a responsibility to deal with sin because one day that sin will continue to separate you from God. Even if we fail, God's commitment to walk with us never ceases. But it is sin that keeps us away from God. Heaven's atmosphere is so holy and strong that it can repel the sin. Itinutulak nito ang kasalanan. And it's carrier from the presence of God. Yun po ang nangyari. Kumbaga, nagkasala si Adan at si Eva, committed ang Diyos na habulin sila. But the presence of God, the atmosphere of God is so strong that it can repel. Tinutulak nito. Hindi lang yung kasalanan, pati yung carrier ng kasalanan. Alright? We must follow God's instruction for a day, on a daily basis, for it will lead us to our destiny. Araw-araw, ano ba sinabi nila sa atin? Araw-araw, ano ang dapat natin gawin ngayon? May narinig ka o wala, pero alam mo kung ano dapat natin gawin. As we continue to work faithfully on this, every day, ginagawa mo, it will lead you to your destiny. Sabi ito, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for what you eat from it, you will certainly die. Araw-araw, alam natin kung ano yung tamang gagawin, alam din natin kung ano yung mali dapat iwasan. So every time you follow what God has told you to do, it will lead you to your destiny. But also, be aware na may interference sa demonyo. He wants you to be sidetracked. At nasabi ng Panginoon, pag sinuway mo utos ko, malimistak ka. Masasidetrack ka. So every obedience to every revealed word of God, daily observing it, will result to what? Bringing you closer to your destiny. It is a place to start and fulfilling dominion mandate
Eden is a small part of earth whereby man was put to become his headquarters and spread the kingdom influence. Following God's instruction daily is a strategy he gave to man in dominating earth piece by piece, one day at a time. Daily walk with God. We cannot eat the meat of an elephant in one sitting. It has to be consumed piece by piece. Hindi nyo kaya ubusin yung kami ng baka sa isang upuan lang. Kaya din natin ito piece by piece. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Sabi ng Bible, each day has enough trouble of its own. Alam niyo bakit tayo nag-aalala? Kasi yung maaalalahanin natin bukas, ngayon pa lang, inaalala natin. Pag-usabi siya natabi niyo, huwag kang advance. Sa kang advance, hindi pa lumarating. Isang masaklang dito, pati yung pamatayan na inaalala mo, paano wala na akong trabaho? Sino mo rin? Huwag ka magkalala pag namatay ka, may maglilibig sa iyo. Gaano magkahirap ang pamilya mo, gobyerno, maglilibig sa iyo. Train ourselves not to worry of the thing we need tomorrow. Let tomorrow worry for itself. It requires discipline. Just like Israel, waiting and eating manna for the day, we also need to know and follow God's instruction for the day. Our obedience to His instruction moves us further in spreading kingdom influence. Hallelujah. Okay, so let's have 1 hour break lang. Okay, at may pangako ko sa inyo kahapon. I'm going to share about relationship killer. Okay, I think it's very important for me to share it. Wala yan sa material yung bonus to. Kung hindi ko natapos na yun, self-explanatory na yun, don't teach it to people. God bless us all.